Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 7, 2024. Ngayong araw po ay meron po tayong panibagong series na pag-uusapan at ito po ay about the Forgotten God. Specifically, ang magiging topic po natin for today is the Spirit regenerates dead sinners. At ang ating talata po ay manggagaling sa Titus chapter 3 verses 4 and 5. Sabi po dito, "But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit." Sa Tagalog po, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa Kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng pagbubugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon naman po ay tayo ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito o mula sa topic natin sa ngayong araw. Ano po? We are spiritually dead in our sins. Tayo po ay patay pala dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay patay noong hindi pa natin nakikilala ang Panginoong si Kristo. Kapag sinusunod natin yung mga makamundong gawain noon, tayo po pala ay napapailalim sa masasamang elemento, sa mga masasamang espiritu, kay Satanas. Kaya naman po, sa number 2 natin na katuruan, the Spirit regenerates us through rebirth. So, kailangan yung puso nating magkaroon ng regeneration, kailangan ma-revive. Kumbaga, yung puso nating patay ay i-revive ng Santong Espiritu na tayo ay muling manumbalik sa Diyos. Makilala ang Panginoon sa Kristo, iwanan ang mga makamundong bagay, mga makamundong gawain. And lastly po is the Spirit makes us children of God. Yung Espiritu Santo, siya ang nag-revive sa atin. Tayo ay pinanganak muli, and if we are led by the Spirit, we are part of the kingdom of God. Kapag tayo po ay muling nanumbalik sa Panginoong sa Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na tayo ay in-revive ng Espiritu Santo, dahil sa Espiritu Santo tayo po ay nagiging part muli ng Kingdom of God. Tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. We are revived. We are what we call this, children of God because of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo po ang nagsisilbing pinaka-witness sa atin na tayo po ay muling nanumbalik sa Diyos, na tayo po ay i-revive. Ito po, ang Espiritu Santo po ang nagpapatunay sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Kaya naman po, para sa ating application, preach the gospel faithfully. Okay, let's preach the gospel faithfully. And pangalawa, pray for our loved ones and friends na makahalaga po na tayo po ay matutong ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay, mga family and friends and mga kakilala natin. And also, balikan ko po yung number 1, preach the gospel faithfully. Kailangan po alam natin yung mga sinasabi natin, and kasi ang salvation po, hindi po natin maililigtas ang iba na dahil po sa atin. Kailangan sila po mismo ang tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Kaya let's preach the gospel faithfully, and also ipagdasal po natin ng mga loved ones natin, mga family, friends na mas palapit sila sa ating Panginoon, na makilala nila ang ating Panginoon. Also, pursue the leading of the Spirit. I-pursue po natin na i-lead ng Santong Espiritu ang ating mga buhay. Kasama na rin po ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Kasi ayaw naman po natin na ipagkait o ipagdamot yung alam nating salvation.
syempre gusto natin na yung mga mahal natin sa buhay ay maligtas din. So, first po, preach the gospel faithfully. Also, pray for our loved ones and friends. And lastly po is pursue the leading of the Spirit.